tips and step by step paano nga ba mag-apply bilang isang factory worker dito sa Taiwan. Based on my experience, ang lahat ng masasabihin ko ay tamang guide lang at instruction ng mga ginawa ko noon. JR nga pala isang OFW dito sa Taiwan. Bago ang lahat, nandito nga pala tayo sa Baoshan RG21. Ito nga pala yung sikat na pasyalan dito sa Kaohsiung. Hindi mo na nga kailangan pumunta pa ng Japan at South Korea para lang makakita ng ganitong cherry blossom. Dahil pagsapit ng January, lahat ng cherry blossom sa Taiwan ay namumulaklak na hanggang first week ng February. Kaya naman sana, ang wish ko ay makapunta ka rin dito sa mga magagandang pasyalan dito sa Taiwan. Kaya naman sana makinig ka sa mga sasabihin ko na step by step. Kaya pala guys, hindi nga pala biro yung pagpunta dito dahil may 2 oras akong bumiyahe. Partida nga nakamotor pa talaga. Bago ko narating yung cherry blossom na yan, meron din ako nadaanan ng magandang bundok dito. Kung sa Pilipinas nga guys, meron tayong chocolate hills. Dito sa Taiwan, meron din silang tinatawag na chocolate mountain. Hindi guys, inimbento ko lang talaga yun. Kailangan ko lang talaga mag-stop over dito dahil talagang napaka-trick ng daan. Dahil nga maganda yung view, talagang napasayaw ako dito. Step 1. Ihanda ang mga requirements. Siguraduhin may passport ka, valid at least 2 years. Ihanda din ang diploma at TOR, PSA birth certificate, NBI clearance, valid ID. Siguro naman guys, sa dami ng valid ID sa Pilipinas ay marami kayo niyan ipapakita. Saan ka nakakita? Kumukuha ka ng ID. Hahanapan ka ng valid ID. Only in the Philippines. Step 2. Humanap ng mga legit na agency. Mag-apply lamang sa mga agency na license ng Department of Migrant Worker or DMW. Pwede mong i-check ang kanilang mga official website kung legit ang mga agency. And take note guys, the more na marami kayong in-applyan ng mga agency, the more din na marami kayong chance na mapili o ma-select ng mga company or mga employer dito sa Taiwan. Basta ugaliin nyo lang na mag-background checking dahil pagpunta nyo naman sa agency, makikita nyo kung anong company yung ina-applyan nyo. And FYI lang guys, hindi nyo po pwedeng iwan yung mga passport nyo doon sa mga agency. Hindi ko alam kung uso pa rin yan sa Pilipinas, pero dati talaga pinaiiwan ng mga agency yan. Wag na wag kayo papayag na iwan yung mga passport nyo at yung mga valid IDs nyo. Kasi pag iniwan nyo yan, hindi na kayo makakapag-apply sa mga iba't ibang agency. Kaya nga na sinabi ko, sundin mo tong step by step na sinasabi ko. Step 3. Initial interview at screening. Magkakaroon ng interview at minsan naman may basic exam tulad ng math, logic, pattern, at recognition. Tips lang ha, practice ka ng basic math at bilisan ang pag-intindi. Lalong-lalo na ang math, meron niya mga solution at ilalagay mo yung solving problem doon sa likod ng papel mo. Ngayon, kung mahina ka sa math, ay malamang graduate ka naman gamit ang ChatGPT, tumawag ka na ng saklolo sa kanya. Kidding aside, madali lang yan dahil parang basic arithmetic lang naman yan. Addition, subtraction, multiplication, and division. Kung sa fraction and decimal lang naman, ito yung example. At kung measurement naman at conversion, ito yung mga example. Diba madali lang? Kaya wag kang 80-80 dyan. Step 4. Medical exam. Kapag nakapasa ka, ipapamedical ka sa mga accredited na clinic. Dapat fit to work ka at wala kang sakit sa kalimot na meron ka palang asawa sa Pilipinas kaya ka naghahanap ng jowa dito sa Taiwan. Kidding aside, basta okay na yung x-ray nyo ay okay na yan. Step 5. Employer interview. Minsan may actual or virtual interview kasama ang Taiwanese employer. Be confident, smile, and simple English lang okay na yan. Step 6. Contract signing and PIDOS. Kapag selected ka na, pipirma ka na ng kontrata, mag-a-attend ka din ng pre-departure orientation seminar sa PIDOS. Step 7. Visa processing and flight. Aayusin ng working visa mo papunta dito sa Taiwan kapag ready na lahat. Tapos, lilipad ka na kasama ng mga binubuo mong pangarap dyan sa Pilipinas. Step 8. I-download ang PhilMoney Taiwan, iOS user ka man or Android user ka man. Dahil ang PhilMoney Taiwan lamang ang mga pinagkakatiwalaan ng mga OFW dito sa Taiwan. Sigurado nga ako na excited ka na sumahod at magpadala sa mga pamilya mo dyan sa Pilipinas. Refer mo na rin yung mga kabatch mo na pupunta rin dito sa Taiwan bilang isang factory worker dahil merong refer your friends dahil mas pinalaki na ang pwede mong makuwang voucher. Mas marami ka nga may invite, mas marami kang voucher at cash na makukuha. During registration ng iyong friend, sabihin sa kanya na i-type ang iyong ARC number at referral code. Kailangan lang nakaregister na yung friend mo from February 1 to February 28 only. O diba, isa rin yan sa mga tips ko para makatipid ka dito bilang isang factory worker dito sa Taiwan. Kaya naman, more invite, more pera. Kaya naman sana matandaan mo from step 1 to step 8. Sundin mo lang to para sa mga pangarap mo na makapagtrabaho dito bilang isang factory worker dito sa Taiwan. Kaya ano pang inaantay mo? Simulan mo na ngayon, ihanda ang requirements, mag-apply sa mga legit na agency at galingan sa exam at interview. Malay mo, ikaw na ang next na makakaalis at tatawaging bayaning OFW dito sa Taiwan. Yun lang, maraming salamat sa inyong panonood. Power, peace,